Mukhang dito ako madadali. Kasi parang nadidisappoint lagi sila amo sa akin. Pagdating nga sa alaga ko, day, mas gusto ko pa sa Hong Kong kasi hindi nila ako inuobliga magdisiplina sa anak nila. Dito, day, halos araw-araw, day. Nakaraan, di ba, naikwento ko sa inyo na nahuli kami ng alaga ko na hindi nakikinig sa akin. Ako nga yung pinagsasabihan. Tapos nasundan agad. Pumunta dito yung alaga ko. Tapos, ang naabutan ni amo, nagluluto ako ng itlog niya. Tapos, alam mo yun, pag sinasaway ko nga, lalo niyang ginagawa. So, di ba after ng day off ko, nandito siya nun. Tinapon na niya yung mani. Hindi naabutan ng amo ko. Then, pagka bukas, di ba, pumasok na ako. Lunch ko, pumunta siya dito. Nagpaluto ng itlog. Hindi pa naman kasi ako sinaway ni amo na huwag ko bigyan ng itlog. So, nilutuan ko. Then, ang naabutan ni among lalaki, day, nagkalat ang mani sa sahig. Siyempre, hindi ko muna nalinis kasi nga nagluluto ako ng itlog niya. Ngayon, yun ang naabutan ni amo. Tinanong ni amo, ano to? Kung kinalat niya po. Ano pa naman ako sa amo kong lalaki kay hindi mo mabasa yung mukha kung galit ba or natutuwa ba sa'yo. Hindi mo mabasa. Tapos, yun na nga. Yun nga ang sabi niya, di ba, na wag ko daw hayaan na i-disrespect ako. Wag ko daw sundin yung anong gusto niya. So, sabi niya, we talk later, ganyan. Pagkahapunan namin, sinabay nila ako sa pagkain. So, kinausap nila ako. So, sabi ko, sinubukan ko man, ini-stop ko naman siya. Sila mag-asawa, kinausap ako. Sabi niya, you need to stop him. Kasi ayaw nila na yung gusto nila na maging maayos daw, makipag, ganyan ba, ganyan. Tapos, yun, in-explain ko kay amo na yung naabutan mo doon, in-stop ko naman siya. Sabi ko nga, na wag niyang itapon ang mani. Sabi niya, oo. Sabi ko, promise. Sabi niya, oo. Then, pagkabalik ko lang sa pagluluto ng itlog, tinapon na niya lahat. Di yun na ang naabutan niya. Tapos sabi ko yung tulad nung nakita mo na tinapon niya yung tubig ko sa map, sa balde, kasi naglinis ako ng gym niya. In-stop ko naman siya. Kaso hindi nga nakikinig. Lalo muhulbot ba mo? Ano ba yun? Hawak-hawak ko na siya. Muing ana mang yun. Gi-action ako kay amo niya. Ayun ko after anang kuan sinamo labog niya ang tubig na ako. Hingadto siya sa akong kwarto ay malapit sa room ko dito ba. Tapos ayun, nakahanap siya ng stick, gusto niya magsulat sa kamay ko. Tapos, syempre, lumayo ako kasi nga, masakit. Then, sumigaw siya, galit siya. Tinanong ko si amo kung narinig niya ba yun, hindi daw niya narinig. Kasi iniisip ko kasi baka masamain, ganyan. Kasi yung amo ko nga sa Hong Kong noon, hindi niya ako inuobliga na magganyan, na disiplinahin yung anak. Napipressure ako dahil baka dito ako babagsak. Baka dito ako nila aayawan. Kasi ngayon, bago ako umuwi, napagsabihan na naman ako. Kasi, ay, Lord. Doon ako nag-work kasi everyday na lang. Everyday ako napagsasabihan ni amo. Sabi ni amo, you need to stop him, you need to more control him. Hindi ko alam kung paano. Tapos, nahirapan ako dahil dito ako na-stress. Kasi, sabi ko nga kay amo, nakikinig naman. Minsan nakikinig, minsan talaga, naintindihan naman nila na, oo, tulad sa amin. But, hindi ko alam paano ko gagawin na hindi kami maabutan. Tulad kanina kasi, kumuha siya ng apple, isang buo, kinain niya. Kinagat-kagatan niya. Ngayon,
Ewan ko sa kanya, binato niya. Tapos, pagbato niya, kinuha ko. Tumakbo na naman, kumuha na naman ng isang apple. E di nagalit na yung ama. Hindi kasi nakikinig sa akin, naghabol-habol. Hindi ko na siya hinabol. E di yung tatay yung humabol, e di naghabulan sila. Tapos yun nga ang ginawa. O Rowena, wag mo siyang bigyan ng apple. Iligpit mo yung apple, iligpit mo yung kusina. Then umuwi ka na. Tapos yun nga, paglabas ko, you need to control him. Parang nade-disappoint ko talaga sila dahil dito ako na baka gusto nila yung mapitol yung ilang anak ba o niya, di na ako mabuhat kay mahadlok po drabak ko. Takot din ako, ano yun, anak ko ba yan? Sabi niya, you need to stop. Ini-stop ko naman, ayaw nga makinig. Hindi ko alam ano gagawin ko. Sabi ko na lang kay amo, I will do my best, sir. Baka dito ako matanggal. Hindi ko sila masatisfied. Ay, mas gusto ko yung sa Hong Kong na hindi ako pinoforce na mga disiplina yung anak nila. Dito, nahirapan ako kasi minsan nakikinig, minsan hindi. Tulad nung nung bago kami umuwi, naglalaro kami sa labas, gusto niya ako tusok-tusokin. May dito may halaman na matulis ang dahon ba. Gusto niya ako tusukin. Hindi ako nagpatusok, di nagtatakbo-takbo ako. Kunyari, pag hinabol niya ako, tatakbo ako. Tapos, nagagalit nga siya kasi nga tumatakbo ako. Sumisigaw na naman. Alam na ni amo yan Kasi na-open ko na nga sa kanya yung gano'n na gusto niya akong sulatan sa balat ko. Tapos nag-i-scream siya na ikwento ko na yun. Kung halimbawa man marinig nila, at least pwede na ako magsabi, bakit sumisigaw, ganyan-ganyan. Gusto niya akong tusukin, gaganunin ko na. Ay, dito ako, nag-aalala ba? Baka maghahanap sila amo ng kayang hindi tulad sa akin, na hindi kayang kontrolin yung anak nila. Yan. Wala tayong magagawa kung yun talaga ang gusto nila, di ba? Basta ako, gagawin ko lang yung best ko. Yun lang ako. Basta, sabi ko ay amo, gawin ko yung best ko. Kasi may time talaga na nakikinig, may time na hindi. Ay, ang hirap, day. Dito ako hirap. Day, payuhan nyo naman ako, day. Paano mga diskarte, day? Ay, iniisip ko talaga kasi sunod-sunod talaga, day. Araw-araw. Dapat hindi pa ako niyan uuwi. Pero pinauwi na ako kasi parang nagalit nga siya sa anak niya. Pati siya, naghabol-habol sila. Hindi ko na hinabol kasi lalong tatakbo Di yung tatay humabol. Tapos ginanon siya ng stick. Tapos habang tumatakbo, may something nasagi dun sa mesa. Nagalit na. Yung tono iba na. Tapos yun na nga. You need to stop him. You need to strict. Siyempre, hindi ko naman anak yan. Diyos ko, ang iniisip ko din, pag mag-strict ako, baka lumayo ang loob sa akin, lalo. Siyempre, diba? Ang hirap, dahil. Dito, na-challenge ako dito. Sa Hong Kong, wala. Hayaan ko na lang paluin ako. Ganun na lang ako dun Kasi sa day 1 ko pa lang, andun na sa house rules ni amo. Di ako allowed. Bahala na sila. Wala akong stress. Ngayon, napipressure tuloy ako. Ay, paano ba yan? Minsan nga bubulong-bulong. Listen to me. Kasi once na nagre-rinig kami, tapos hindi talaga makinig sa akin, ako na naman pagsasabihan. Kaya bubulong-bulong ako. Kaso yung alaga ko, sasabihan ko pa lang, papunta kami dito sa kwarto. Huwag ka magkalat, ha. Huwag mo itapon yung pagkain. Sus, yung daladalang pagkain, tinapon na sa daan. Ang gagawin ko? Pag sinaway mo, lalo yung gagawin. Tapos tungtuwa. Naabutan na naman, nagkalat dito. Ayun, hindi na siya pwede magkalat dito. Hindi na siya pwede kumain dito.